Kinwestiyon ng ilang senador ang pagpapawalang bisa ng Korte Suprema sa pag-aresto at contempt orders ng Senado sa dalawang family executives. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hinahadlangan ba ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na i-cite in contempt at ipaaresto ang mga witness at resource person sa mga pagdinig? Yan ang tanong ng ilang senador kasunod ng pagpapawalang bisa ng Korte sa pag-aresto at pag-contempt kina formerly executives Lincoln Ong at Michael Yang noong 2021. Dahil daw yan sa grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan ng Senado. Is the Supreme Court in any way curtailing the right of House of Congress, especially the Senate, to cite resource persons or witnesses in contempt and then punish them accordingly? Pero ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, hindi kinokontra ng SC ang kapangyarihan ng Senado. Hindi raw nabigyan ng dalawa ng sapat na tsansang magpaliwanag at sagutin ang mga tanong sa Blue Ribbon Committee noon. Yung paraan po nung pag-exercise nito, pag nagdeklara ho tayo ng isang witness in contempt, kailangan may due process ho. Bigyan ho siya oportunidad na madinig at ipaliwanag yung kanyang testimonya. Matatandaang pinakontempt at pinaaresto ng Senado ang dalawang formerly executives noong September 2021. Si Ong dahil daw sa pagsisinungaling sa kanyang testimonya at pag-iwas sa sumagot sa mga tanong ng komite. Si Yang naman dahil daw sa hindi paglalabas ng impormasyon kaugnay sa kanyang mga negosyo. Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee noon na si dating Senador Richard Gordon, sinusubukan pa namin kunin ang panig sa issue. Bukod sa pag-void ng mga utos ng Senado, kine-question din ni Ong at Yang ang constitutionality ng pagpapakontempt ng Senado, pero pinagtibayan ng Korte Suprema. Ipinagtanggol din ni Senate President Mig Zubiri ang kapangyarihan ng committee chairpersons na ipakontempt ang mga nagsisinungaling na witness. Sometimes we are quick to fire the trigger, to pull the trigger in this particular cases. So we'd like to be guided accordingly. But in all honesty, when we have public hearings, particularly on public order and security, Blue Ribbon, none of them will give self-discriminating answers. Si Senador Risa Ontiveros naman nakasama rin sa hearing sa nindigang hindi pa malaya ang mga nasa likod ng formalin scandal. Hindi rin anya inabsuelto ng Korte Suprema si Yang at Ong sa mga akusasyon sa kanila. Sa ngayon, gusto naman ni Senate President Zubiri at Senator Pimentel na magkaroon ng malinaw na guideline sa pagpapakontempt sa sino mang resource persons. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.